Bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, O my soul, O my soul. Worship His holy name. Sing like never before, and all my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's like new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, and may we sing when the evening comes. Bless the Lord, O my soul, O my soul. Worship His holy name. Sing like never before, and all my soul, I worship Your holy name. Your rich in love and Your slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, O my soul, O my soul. Worship His holy name. Sing like never before, and all my soul, I worship Your holy name. Oh, let us declare. All that day when my strength is failing, the end grows near and my time was gone. Still my soul will sing Your praise again. 10,000 years and then forevermore. The soul, bless the Lord, O my soul, O my soul. Worship His holy name. Sing like never before, and all my soul, I worship Your holy name. And I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Oh, let us pray all together. Sama-sama po natin idanangin ang ating mga puso at kaisipan. Nabuksan ito ng ating Diyos sa pangunawaan ng Kanyang mga salita. Today is our 22nd anniversary. Let us pray that we will grow spiritually, we will grow in our faith, at patuloy natin may paglaban ito hanggang sa muling pagkarito ng ating Panginoon Jesus.
that we may deny, carry, and follow the Lord Jesus Christ through His Word as we shout, "Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! And oh my soul, overcome!" Ama namin Diyos, kami po ay patuloy na nagpapatuloy sa mga bagay ng Diyos. Ikaw ang inasahan namin mo yung pagtunay na gagawal at tutulong sa buhay ng basa sa amin. Narinito kami lahat ng mga at nananahan kami ng Diyos ng kasalanan ng kilaya ng iba. Ang tunay na makapalas sa tuwal ay gagawin mo sa buhay ng basa sa amin ng iba. Sa Panginoon, kaya po kami magagawa ang kami hinagay sa iyo and makirasti ng Lord is guidance of the Holy Spirit. Give us the wisdom and knowledge of the power of the Word. By the Holy Spirit, sa amin ang gawa ng gagawin ng Diyos. Ikaw lang ang pinakapunin, ikaw lang ang pinakagila. Ikaw lang ang Diyos ng Diyos sa kunin lang ang makapurihan sa buhay ng basa sa amin. Sa iyo lang namin itinanagala. Sa iyo lang namin pinigyan at pinagkakatiwala ng Diyos. Ang pinakamahalagang kahati na kami gawain ng Diyos. Ikaw ang pakikinig ng Diyos sa ikaw. Dalangin po namin ng Diyos ang patuloy ng pagkain at tumulong sa buhay ng basa sa amin. Sa iyo lang namin pinitiwala ang lahat ng God at naniniwala po kami na lahat ng iyahayag mo, lahat ng mga bagay po sa maririnig namin ay magiging katibayan at katatagan na namin pagpinigod at pinagpalataya sa iyo. Ama namin Diyos na nasa langit, we thank you, Lord, for this wonderful day that we can celebrate our 22nd anniversary. Dalangin po namin ng Diyos na busugin po ang aming mga spirito, ang aming mga kaluluwa, ang aming mga salita. Nanalangin po kami, Panginoon Diyos, na lahat ng mga bagay na kinakailangan upang kami lumawa at tumatak sa aming pananampalataya ay yayag mo sa mga dito, Panginoon. Tulungan mo kami lahat mula bata hanggang sa pinakamatanda. Hayaan mo ng kagalaan ito na kami patuloy, Panginoon Diyos, na makagawa ng mga bagay na ikanunod mo sa aming mga buhay upang ang kaligtas na may manatili sa buhay ng bawat isa. Kaya naman dalangin po namin, Panginoon, bawat salita na maririnig namin, i-comfort mo ang aming mga puso, Panginoon Diyos. At hayaan mo ng lahat na ito'y maunawaan ng aming mga kaisukan at ang aming mga puso'y kanyang ito, Panginoon God, upang mas lumawak pa, Panginoon, at tumatag ang aming pananampalataya at paglilingkod sa iyo. Dalangin rin po namin lingkod na pagpalain mo lahat ng nagbigay ng kanilang kaloob at ikapu, pagpalain mo sila, Panginoon, at pag-umahaya na magkulang sila sa lahat ng kanilang mga pangailangan. I-provide mo ito, Panginoon Diyos, at naniniwala kami na sa lahat mo na mayroon mo pag-aalinlangan sa pagbibigay. Hayaan mo, Ama, na makita mo kayo ng mga puso na tinutulungan ng iyong mga salita at patuloy na magtiwala sa iyo. Salamat po, at ibinabalik namin sa iyong papuri, pagsamba at paglalati. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Okay, John chapter 1, verse 1 to 3. Juan, Kabanatang 1, talata 1 hanggang 3. Juan, Kabanatang 1, talata 1 hanggang 3. Sabay-sabay po tayo. Nagpasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Ito rin nagpasimula yung sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at aliman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Jesus is true God and eternal life. Si Jesus ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Hallelujah. Amen. If you are not with Jesus as the true God, you have no eternal life. At kung hindi natin papanaligan na si Jesus ay Diyos, wala pa tayong buhay na walang hanggan. What's the meaning of the Merry Christmas? Happy birthday, Jesus. That's meaning. Ang ibig sabihin po ng maligayang Pasko ay pagbati po ng maligayang araw sa Kanya. Yeah, because all the men in the world, they said Merry Christmas because they with Jesus, all just men. Sa lahat ng mga tao po ay bumabati ng maligayang Pasko. Bakit? Sapagkat lahat ng mga tao ay naniniwala lamang na si Jesus ay tao. But we need to believe Jesus true God from eternity until eternity. Samantalang tayo naniniwala ang Diyos na si Jesus ay Diyos mula sa kasimula hanggang sa walang hanggan. Just 2 years ago, the Son of God, God Himself,
become man, who is Jesus Christ. At 2,000 taon na nakalipas ay itong sa anak ng Diyos ay nagkatawang tao at iyon ay si Jesus Cristo. That's why true born-again Christian, we are saved every Christmas because we believe Jesus through God. Kaya naman ang santo-santong ipinanganak ng muli ay hindi na bumabati pa ng maligayang Pasko sapagkat tayo naniniwala na si Jesus ay tunay na Diyos. Last January 11, some of our members texted me, Pastor, happy birthday. Noong Enero 11 ay ilang mga miyembro ang kumari sa akin ng maligayang araw. But this you remember, you understand, January 11 is no longer not my birthday. Not my birthday. Pero unawain niyo mabuti na ang Enero 11 ay hindi ko na tunay na araw. Because already my old man died on the cross with Jesus Christ. Sapagkat ang aking lumang pagkatao ay namatay na nakasama ni Kristo sa krus. Of course, my old man was able my old man January 11, but already died on the cross. Totoo naman po talaga na yung aking lumang pagkatao may kaarawan ng Enero 11, pero ito ay namatay na doon sa krus. In 1989, October 29, I accept water baptism in Jesus Christ. Noong Oktobre 29, 1989 ay ako'y nabautismuhan sa pangalan ng aking Panginoon Jesus. In 1989, October 29, my old man already died on the cross with Jesus Christ. Kaya naman ibinibigyan ko ng Oktobre 29, 1989 ay namatay na yung aking lumang pagkatao kasama ni Kristo sa krus. And then that day, I went from this with Jesus Christ. At yun din ang araw na kung saan ako'y muling nabuhay kasama ni Kristo Jesus. That day, I became born again Christian. You life. I got new life. At yun din ang araw na kung saan tinanggap ko ang bagong buhay sa harapan ng Panginoon. That's why I'm just today 35 years old. Kaya nga, naniwala kayo hindi, ako'y 35 anyos na lang. How do I live? Do you remember your baptism days? Kayo ba, natatandaan ninyo kung kailan kayo nabautismuhan? Because through water baptism, our old man really died on the cross. And then we became new life. Sapagkat sa pamamagitan ng bautismo, ang ating lumang pagkatao ay namatay na, at sa pamamagitan din ng bautismo iyon, nagkaroon tayo ng bagong buhay. Same like I said, today, our church anniversary, 22 anniversary, 22 years old. At sa kasalukuyan nga po ay katulad ng ating iglesia na nagdiriwang ng 22 anniversary. Jesus through God and eternal life. Si Jesus ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. That's why John chapter verse 1, in the beginning, the word was God, and the word was God. Kaya naman sinabi doon sa 1 natin isa na sa pasimulay naroon ng salita at ang salita iyon ay Diyos. Hallelujah. Amen. Bible said, like I said, 1 John chapter 8, Paul was saying, 1 John chapter 4, verse 8, he who does not know God, because God is love. Ang sinabi nga po doon sa unang buwan, kabanata 4, talata 8, ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. God is love, it's true. Hallelujah. Ang Diyos ay pag-ibig at yun ay totoo. Amen. Hallelujah. Amen. But I'm not saying love is God, not love is God. Pero hindi po binabaliktad ng Biblia na ang pag-ibig ay Diyos. Because in the world, there's many different kind of loves in the world. Sapagkat naniniwala tayo na sa sanlibutan ating ginagalawan, may iba't ibang klase ng pag-ibig na umiihay. Love is most important God's character. At naniniwala tayo na yung pag-ibig na yun ang pinakamalagang katangian ng ating Diyos. Also like John chapter 4 verse 24, God is spirit. That's why those who worship Him must worship in spirit and the truth. Kaya naman sinabi po din doon sa 1 Kabanata 4:24, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya ay nagsisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. God is spirit, but spirit is not God. Ang Diyos ay Espiritu, pero hindi sinabing ang Espiritu ay Diyos. Because in the world, there are so many different kind of spirit in the world. Sapagkat naniniwala tayo na maging sa sanlibutan ay may ibang klaseng
Espiritu rin na umiiral. Even though angels, also demons and devil, they are all spirits. Kaya naman maging ang anghel o demonyo o diablo ay tinuturing ng mga spirito. Also, all the men in the world, we are spiritual beings. At lagi po tayo mga tao na nanirahan sa libutan ito ay tinatawag na spiritual na nilalang. Yeah. That's why we have to really understand, not only God is spirit, there are many different kinds of spirit from heaven to world. Kaya naman kailangan natin maunawa mabuti na hindi lang ang Diyos na tinuturing ng spirito, kundi maging ang mga nilalang ay tinuturing din sa langit man o sa lupa na spirito. That's why Bible says the spirit is God, not say. Kaya nga po hindi sinasabing ang spirito ay Diyos. Only Bible says God is spirit because that God exists as a spirit. At ang pinamagit ng Biblia na ang Diyos ay spirito sapagkat ang Diyos ay nagmamanifesto bilang spirito. But John chapter verse 1 said the word was God, Trinity God. Pero sinabi mismo ng Juan, Kabanata 1, Talata 1, na yung salita ay Diyos. We can change it. God is the word. God is the word. Kaya nga po kapag ginawa po natin na mas madali po maunawaan, masasabi po natin ang salita ay Diyos. This, you try to understand what's different. God is Lord and the word is God. What's different? Kaya nga po, kailangan natin maunawa mabuti ano ba ang pagkakaiba na ang Diyos ay pag-ibig at ang salita ay Diyos. God is love. That is His character. Characters of God. Pag sinabing ang Diyos ay pag-ibig, ito'y tumutukoy sa kanyang katangian. But the word was God. Word is God means God Himself. The word, the Lord was God Himself. Pero kapag sinabi ng salita ay Diyos, ibig sabihin nito na yung mismong salita, siya ay tinuturing na Diyos. Thanks God, because 2,000 years ago, the Logos became man, came to us. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat 2,000 taon na kalipas na yung salitang iyon ay nagmanifesto sa atin bilang isang tao. John chapter verse 14, the Logos, the word became flesh dwelt among us. At sinabi po doon sa 1 Kabanata 1, Talatang 14, na yung salita ay nagkatawang tao at namuhay sa piling natin. But all the Bible says there's only one word, God the Father's words. At sa kabuuan ng Biblia ay naniniwala tayo na isa lamang ay tinuturing na salita at ito yung salita ng Ama. The word that is from God the Father, Jesus Christ, the word from the Father. Ibig sabihin yung salita na ating naririnig kay galing sa Ama at yun din ang tinanggap na salita ng ating Panginoon sa Kristo. And then this word became body of Christ. At yung salita na yun mismo ang naging katawan ni Jesus Kristo. And then in the word, there's blood of Jesus Christ. At mula doon sa salitang iyon ay taglay ang dugo ni Jesus Kristo. That's why the word is Trinity God Himself. Kaya nga po masasabi natin na yung salita ay isa sa tatlong persona ng Diyos. Siya ay Diyos. What's the meaning of the God? Trinity God, God the Father, Son, Holy Spirit. That's one God. Kapag sinabi po natin Diyos, ito ay tumutukoy sa tatlong persona ng Diyos. Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Jesus said, in my flesh, in my blood. He said, that is my body. Sinabi mismo ni Yesu Kristo na kainin niyo aking laman at inumin niyo aking dugo sapagkat ito ang aking salita. The Logos, the word of Father became His flesh. At yung logos na yun, yung salita ng Ama, ang naging kanyang katawan. But blood of Jesus Christ, that is His own blood. Pero tandaan natin na yung dugo mismo na dumadaloy sa ating Panginoon Yesu Kristo ay sarili niyang dugo. That's why when Jesus Christ became man, He was not alone. He was Trinity God. Iyan ang dahilan kung bakit nagkatawang tao man ang ating Panginoon Yesu Kristo. Hindi po siya nag-iisa sapagkat kapiling niya ang tatlong persona ng Diyos. That's why John chapter 10 verse 13, diba? I and my Father are one. Yan ang dahilan kung bakit sinabi sa 1 Kabanatang 10, Talatang 30 na ang Ama at ako ay isa. Even though John chapter 3 verse 13, diba? I came down from heaven, but still this time I am in the heaven. At sinabi nga po mismo ng ating Panginoon na pagamat ako'y nandun sa langit, ako'y bumaba mula sa langit, ako'y nananatili sa langit. Jesus Christ is really different from us. He was the Son of Man, Son of God. Ibig sabihin, malaki ang pagkakaiba ni Yesu Kristo sa bawat sa atin sapagkat siya ang buntong na anak ng ating Diyos. That's why 1 John chapter 1 verse 1 to say, diba? About the word of life. In the beginning, He was
He was in the Father's pastime, and then in this pastime, revealed to us. Kaya naman sinabi doon sa unang 1, kabanatang 1, talatang 1 hanggang 2, na yung salita ng buhay ay nandoon na sa pasimula pa, pero nagmanifesto sa atin sa huling na panahon. The word Logos, that is God's name and God Himself. At kailangan natin maunawa mabuti na yung Logos, yung salita na yun, ay pangalan mismo ng Diyos at siya mismo ang Diyos. Because God is different from man. He has no form, His spirit. Sapagkat malaki ang pagkakaiba niya sa tao, sapagkat wala siyang katulad ng anyo ng tao, siya po yung espiritu. From eternity until eternity, He is the one God, but three persons. Mula sa walang hanggan hanggang sa magpawalang hanggan, siya po'y nananatiling Diyos, tatlong person ng Diyos. God cannot exist alone, diba? All the time, even though Jesus Christ, when He became man, He was with Father and Holy Spirit. Also now in the heaven, He was in the heaven as a Trinity God. Kaya naman hindi siya pwede manatiling nag-iisa sapagkat siya'y tatlong person ng Diyos. Kaya kung saan, bagamat siya'y nagkatawang tao, kasama niya rin po yung tatlong person ng Diyos. At ngayon siya'y bumalik doon sa langit, kasama niya rin po ang tatlong persona. John chapter 14, verse 10 and 11. Juan 14, 10 hanggang 11. Chapter 14, 10 and 11. Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin. Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo, hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin. O kung di kaya, magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawain. It's very hard to understand about Trinity God. But just believe, because the Bible said, Totoo naman po na napakahirap unawain ang tungkol sa tatlong person ng Diyos. Pero dahil ang sinabi ng salita ng Diyos, kailangan po natin itong panaligan. But you want to really understand and believe about Trinity God, you just first understand God is not man, He is spirit. Pero kung nais talaga natin maunawaan at tanggapin yung pagiging isa ng tatlong person ng Diyos, kailangan po natin na unang unawain na ang Diyos ay hindi katulad ng tao, siya ay espiritu. Even though we are men, but we are Trinity, but soul, spirit, and body. Bagamat tayo rin mga tao ay sinasabing iisa lamang, pero tayo po ay binubuo ng tatlong bahagi. Ito ay ang espiritu, kaluluwa at katawan. John chapter 14, verse 10, diba? Do you not believe that I am in the Father and Father is me? Jesus says. As sinabi nga po ng ating Panginoong Jesus 1:14, Jesus, hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa ka at ang Ama ay nasa akin. At the time, Jesus called disciples, and all the time, He said to disciples. At ito yung panahon na kung saan tinawag niya ang kanyang mga alagad at ito mismo ay pinapaliwanag niya sa kanyang mga But alagad. Jesus said, the words that I speak to you, I do not speak on my authority, but Father who dwells in me does the works. At sinabi niya mismo ang salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili. Kundi ang Ama ang tumatahan sa akin ang gumagawa ng kanyang mga. Yeah, Jesus, I cannot speak on my authority, but God the Father, He speak in me, speak to you in me. Sinabi mismo ni Jesus na lahat ng mga salitang sinasabi niya ay hindi na sinasalita sa kanyang sarili lamang, kundi sa pamamagitan niya ay nagsasalita ang Ama sa akin. Even though John chapter 12 verse 49, diba, I have not spoke to you on authority, but by Father coming to me, what should I say and speak? Yan din ang sinabi niya sa 1, Kabanatang 12, talata 49, na lahat ng mga salitang sinasabi ko sa inyo ay hindi ko sinasabi sa aking sarili lamang, kundi ang bawat pinapasabi ng Ama, ang siyang sinasabi ko. Even though the Son of God became man, but He was with God the Father and Holy Spirit. Kaya nga po maliwanag na bagamat ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao, kasama niya pa rin ang Ama at ang Espiritu Santo. There's only one word, God the Father's word. That's why God the Father, He dwells in Jesus Christ, He speaks to us. Ibig sabihin, nag-isa lamang ang salita at ang salitang yun ay ang salita ng Ama at yung sinasabi mismo ng ating Panginoong Jesus ay ang mga salitang ipinapasabi ng Ama. That's why verse 11, believe in me that I am in the Father is in me. Yeah, that is Jesus
Jesus has been to us. Kaya naman, iniiling sa atin ng ating Panginoong Hesus sa Juan 14:11, magsasampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. So what was God? Means God is the Word. Ang salita ay Diyos. Ibig sabihin, yung salita na yun mismo ay Diyos. This is not character of the God. God Himself. Ibig sabihin, hindi lamang ito basta katangian ng Diyos, kundi ito'y Diyos mismo. God is Spirit, but His being, but He has own being. The Word was Himself. Ang Diyos ay Espiritu, pero para makilala natin ang kanyang pagka-Diyos, ito'y sa pamamagitan ng kanyang salita. Hebrews chapter 4, Hebreo 4, 12 and 12 hanggang 13. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa aninmang tabak na may dalawang tanim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at spirito ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. At walang anumang nilalang na hindi nahayag sa kanyang paningin. Ngunit ang lahat ng bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niya kung ating pagsusulitan. we need to understand this verse, but so many times we heard these verses. Alam ko po na madalas na nating naririnig ang mga bersikulong ito. Apostle Pablo said about verse 12, said about the Word of God, Word of God. Ang binabanggit niya po sa Pablo sa talatang 12 ay ang tungkol sa salita ng Diyos. So Word of God's Spirit, that's why He's leading, Word of God's leading and activity, powerful leading activity. Ang sinabi niya dito ng salita ng Diyos sa Espiritu, kaya naman ito'y buhay, mabisa at matalas. That's why this Word of God can come us and change our mind. Yan ang dahilan kung bakit nakakapasok ang salita ng Diyos na ito sa atin at ito mismo ang nagbabago ng ating kaisipan. Please try to understand this verse 12 says about the Word of God, Word of God. Kaya naman kailangan natin maunawa mabuti ng tinutukoy po sa talatang 12 ay ang salita ng Diyos. But already verse 13 said, there is no creature hidden from His sight. Like as God Himself, God Himself. As sinabi ko doon sa 13, walang anumang nilalang na hindi nahayag sa kanyang paningin. Ibig sabihin doon sa mismong Diyos. Now, verse 12 and 13, we can understand the Word of God is God Himself, being Himself. Kaya nga po, maliwanag po ng talatang 12, talatang 13 ay tumutukoy na yung salita ng Diyos ay ang mismong Diyos. All the disciples of Jesus Christ, they understand and believe the Word was God. The Logos was God. Ibig sabihin, lahat ng mga alagad ng ating Panginoon Jesus ay naunawaan na tinatanggap na yung salita ay Diyos. Now, Jesus is in heaven, but still He is in us. Si Jesus ay nasa langit ngayon, pero nananatili siyang kasama natin. Now, the Trinity God is in us because the Word of God. Ibig sabihin, ang tatlong person ng Diyos ay sumasa atin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. This Word of God is not alone, let it Trinity God. Ibig sabihin, hindi nag-iisa ang salita ng Diyos ngayon, kundi lagi nitong tatayang tatlong person ng Diyos. So what the Logos came from like the Father's Spirit. Ibig sabihin, yung salita na nagkatawang tao ay yung Espiritu mismo ng Ama. But this Word is not alone. It is the blood of Jesus Christ, the Spirit of Christ. Pero kailangan natin maunawa mabuti na hindi ito nag-iisa, kundi taglay nito ang dugo ni Kristo, yung Espiritu ni Kristo. And then in the Word, the Logos is Holy Spirit. That's why Jesus said to the Holy Spirit, the Spirit of truth. At doon sa salita na yun ay taglay ang Espiritu Santo, kaya naman tinatawag ni Jesus ng Espiritu Santo bilang Espiritu ng katotohanan. If you have Jesus, means you have like the Father and Jesus and Holy Spirit. Kaya naman kung sinasabi ninyong kasama ninyo si Jesus, ibig sabihin kasama niyo na rin ang Ama, ang ating Panginoon Jesus Cristo at ang Espiritu Santo. You are not alone. Yes, now Jesus living in you. Ibig sabihin hindi kayo nag-isa, kundi nabubuhay sa inyo si Jesus Cristo. As I told you, is not my person. Already my old man died on the cross. Kaya mas sinasabi ko na po sa inyo na hindi ko na po aarawan ang Enero 11, kundi ang aking lumang pagkatao ay namatay na sa krus. That's why usually I will celebrate my birthday. Because I know only that I am dying on the cross. Kaya naman madalas na hindi ko na po talaga pinagdiriwang ang aking arawan sapagkat alam kong namatay na ako sa krus. That's why on the Friday I explained to you about
when I received the text from our members at first day, I was not happy, not really happy. Kaya naipaliwanag ko po ng Biyernes na nung merong bumati sa akin ng maligayang karawan, ay hindi ako naging masaya. Yeah, because already I have a new birthday, October 29, this evening. Kaya tandaan ninyo na meron na akong bagong karawan at yun ang ilagay nyo sa inyong isipan, Oktubre 29. Hallelujah. Amen! Because I'm old man and retired in country. Sapagkat ang aking mga pagkatay matay na doon sa krus kasama ni Kristo. And then October 29, I came from death. So you live in country. At yun din ang araw na kung saan ako'y muling nabuhay kasama ni Kristo upang mamuhay ng bagong buhay kasama ni Jesus. That's why you want to say to me, happy birthday? Okay, October 29, please. Kaya kung gusto niyo akong batiin ng maligayang karawan, dapat po Oktubre 29. Hallelujah. Amen. Because same about the Christmas. Thanks God, because our church has no Christmas party, and then last day about Christmas. Salamat sa Diyos sapagkat sa ating iglesia na po, hindi na po tayo nagsa-celebrate o hindi na po tayo nagdiriwang ng kapaskuhan. Because all the worldly men, they Jesus is just man, not God. Sapagkat sa salimutan, naniniwala sila na si Kristo ay tao lamang, kaya meron pa rin silang Pasko. But we are really believing Jesus as a true God, from eternity until eternity. Pero tayo naniniwala tayo na si Kristo ay Diyos mula sa walang hanggan hanggang sa magpawalang hanggan. Even though when he became man, he was not alone. He was with Father and Holy Spirit as a Trinity God. Kaya naman kahit na siya ay nagkatawang tao, kasama niya ang Diyos Ama, maging ang Espiritu Santo, tatlong persona ng Diyos. That's why 1 John chapter 5 verse 20 said, Jesus is the true God and eternal God. Yan ang dahilan kung bakit sinabi sa unang 1, kabanatang 5, talatang 20, na si Kristo ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. You just believe Jesus as a man, there's no more salvation. At kung naniniwala tayo na si Kristo ay tao lamang, wala tayo magiging kaya. John chapter 6, 53, Jesus said, unless you eat flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. Sinabi po sa 1 kabanatang 6, talata po 53, sinasabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, maliban na inyong kanin ang laman ng anak ng tao at inimin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Oh, here is my flesh and drink my blood is eternal life. I lay him up at the master. Asa 54, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at siya'y aking ibabang sa ulitan. 55, 56, 55, 56, sabay-sabay, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay mananahan sa akin at ako'y sa kanya. Now Jesus says about his body and blood. Ibig sabihin na binabanggit niya dito ay ang kanyang katawan at ang kanyang dugo. But we cannot eat his flesh and his blood. Pero tandaan natin, hindi natin pwedeng kainin yung kanyang laman at ang kanyang dugo. But that's not because the word logos became his flesh and there's blood in the logos. Pero salamat sapagkat yung logos ko mismo, nang siya'y magkatawang tao, yun mismo ang kanyang naging katawan, at doon sa kanyang katawan ay naroon ang kanyang That's dugo. why we can eat his flesh and drink his blood through the logos word of God. Kaya naman tayo po ay makakakain ng kanyang laman at makakainom ng kanyang dugo sa pamagitan ng logos ng salita ng Diyos. That's why John chapter 16 said, the word that I spoke to you was spirit and life. Yan ang dahilan kung bakit sinabi sa 1 kabanatang 6, talata 63, na aking salitang sinasalita sa inyo ay pawang spirito at pawang buhay. Jesus said, really, you want to abide in us. Through his word. Ibig sabihin, nais ni Yesu Kristo na siya'y manatili sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Christos said, Jesus died through his word is the logos. Kaya naman kailangan natin tanggapin si Yesu Kristo sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan ng logos. Because the logos, the word is God himself. Sapagkat yung logos, yung salita, ay ang Diyos mismo. And you really believe and accept the logos already. We have Jesus Christ. Kaya man kung pananaligan natin at tatanggapin natin yung logos na sa atin si Jesus Kristo. You will be called God's children because already we have had the Spirit. At matatawag na tayo po mga anak ng Diyos sapagkat naglay na po natin ang Espiritu ng Ama. Jesus is true God
eternal life. As Jesus ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Jesus is the true God and eternal life. Ibig sabihin si Jesus ay tunay na buhay at buhay na walang hanggan. If you believe Jesus true God, eternal life, you have eternal life. At kung kayo naniniwala na si Jesus ay Diyos at buhay na walang hanggan, kayo ay buhay na walang hanggan. That is this time, my soul will come to Jesus today. At tayo po ay sigaw na, O my soul, overcome, at tayo po ay mananalangin. O my soul, overcome. O my soul, overcome. O my soul, overcome. Ang mga Diyos, sigaw po, mga Panginoon namin, mga Diyos, gagawin, sigaw po sa Diyos namin, silaman namin, pinakakaliwan sa mga pinagbago, at nananamin sa Diyos, at maong sa iyo, at at sinimbahan ang mga Diyos, sa na ikaw ay Diyos na nagpapalay ako at nanonood sa Diyos kapag ng tao. Naniniwala kami mga kasi we accept you, Father God. We accepted the word, we accepted you, and we accepted eternal life, and we will have eternal life in our lives. Kaya naman tulungan mo kami ka ng Diyos na manatili ka sa buhay ng bawat sa amin, at ikaw lamang ang manatiling gumagabay at tumutulong sa buhay ng bawat sa amin. Sa iyo lamang namin pinagkakatiwala ang lahat, at ikaw lamang ang inaasahan namin nakikiyos at gagabay sa buhay ng bawat sa amin, sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Luke chapter 14. Lukas, kabanatang 4, talata ko'y 25 hanggang 35. Luke 14:25 to 35, sabay-sabay po tayo. Nagsisama nga sa kanya ang lubhang maraming tao, at siya'y lumingon at sa kanya'y sinabi, kung ang sino mang tao ay pumaparito sa akin at hindi napupuot sa kanyang sariling ama at ina at asawang babae at mga anak at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, oo, pati sa kanyang sariling buhay man, ay hindi siya maaaring maging alagad ko. Sino mang hindi nagdadala ng kanyang sariling krus at sumunod sa akin, ay di maaaring maging alagad ko. Sapagkat alin sa inyo na kung ibig magtayo ng isang loob, ay hindi mo nauupo at tatanggahin ang halagang magugugol kung mayroong ipagtatapos. Baka kung mailagay na niya ang katibayan at hindi matapos, ang lahat nga na makakita ay magpasimulang siya'y lipakin na sabihin, nagpasimula ang tao ito na magtayo at hindi na kayang tapusin. O alin mang hari na kung sasalubong sa pakikitigma sa ibang hari, ay hindi mo nauupo at sasaluliin. Kung makaharap siya sa may 10,000 na dumarating na laban sa kanya na may 20,000, o kung hindi samantalang malayo pang isa, ay magsusugo siya ng isang sugo at hihingi ng kailangan ng pagkakasugo. Kaya nga, sino man sa inyo hindi tumanggi sa lahat niyang tinatanggilik, ay hindi maaaring maging alagad ko. Mabuti nga kasi, datapwat kung asin ay tumabang, ay ano ang ipagpapaalam? Walang kabuluhang maging sa lupa, kahit sa tapunan man ng dumi, idinatapon sa labas ang may pakinig upang patanig ay makinig. Amen. The demands of discipleship. Nakakatuwang isipin na our church is already 23 years. And naalala ko po nung mag-anibersaryo ang iglesia ng Philippine Holy Joy. Third or second, ako po'y naging guest speaker ng Philippine Holy Joy Church. Speaker lamang po ako dito, na-invite lang po ako na dumalo sa Philippine Holy Joy Church. Natatandaan ko itong pulpito na itong mismo kinakatayuan ko. When I first met Philippine Holy Joy Church, masaya po ako noon sapagkat first time ko na nakadalo sa isang gawain. First time ko na umalis sa church namin ng Sunday, ng Lord's Day. Tanda-tanda ko pa po yung aking ipinangaral sa inyo. That is 1 Corinthians chapter 3, verse 11. Sabi doon, wala nang pundasyon na ilalagay pa, kundi ang nailagay na, at iyon ay si Jesus Cristo. Philippine Holy Joy Church cannot stand without Jesus Christ.
pinakamahalagang sangkap ng Iglesia po ng Philippine Holy Joy, kung bakit ito nagiging matagumpay, ay dahil sa ating Panginoon sa Kristo. And thank God, salamat sa Diyos sapagkat through His Word, sa pamamagitan po ng Kanyang salita, ay naranasan natin mabuti kung sino talaga ang ating Panginoon. Church members, it is really very hard for us to adjust. Marami na po tayo tinanggap na katuruan. Bagaman tayo matagal ng mananampalataya, we are also being compromised in this world. And thank God, because this year, we are being changed. Tayo nababago na. Unti-unti, binago tayo ng Panginoon. And this year, totally, we do not celebrate Christmas Day already. Sapagkat naniniwala tayo na buo yun sa isipan ko na si Jesus ay hindi kailangan pwedeng magkaroon ng kaarawan. Because He is forever God. Siya'y mananatiling Diyos, bagamat siya'y nagkatamang tao, mananatiling ko siya Diyos. And the followers of Jesus Christ, lahat ng mga alagad ng ating Panginoon, they have also the same experience as we experience the Lord in our lives. Yung karanasan nila, naranasan din po natin. When Peter was being asked by the Lord, "Come and follow me," Peter followed the Lord Jesus Christ. When Levi was found as a tax collector, and the Lord said to him, "Come and follow me," and he followed the Lord. Lahat po sila sumunod sa ating Panginoon without knowing and understanding about the Lord Jesus Christ. Hindi ba po nila naunawaan at that time kung sino ang ating Panginoon sa Kristo? That's why other disciples said to Jesus Christ, "Lord, let my son, let my two sons sit on your right and on your left." Diba? Nakiusap po sila na kapag nag-ahali na ang Panginoon, yung isang anak ay sa kaliwa, yung isang anak ay sa kanan. Ano sabi ng Panginoon? Hindi ko nalalaman kung ang inyong hinihingi. Because at that time, mga minamahal ko, ang Israel po, mga minamahal ko, ay pinapangunahan pa rin ng hari at that time. Kaya naniniwala sila kung magiging hari talaga personally ang ating Panginoon Jesus. Gusto nila mag-ahari din silang kasama ng ating Panginoon. But the Lord Jesus Christ said, "My kingdom is not on earth." Hindi dito sa lupa ang aking kaharian. Because at the time, hindi nila naiintindihan ang mga alagad. Amen? They cannot able to understand who is Jesus Christ in their lives. At yan din ang maraming karamihan na nagiging problema ng mga mananampalataya sa kasalukuyan. Kaya siguro, kahit na born-again Christian na tayo, we are being compromised until now. Amen. Aminin natin, marami pa rin Kristiyano ngayon, kompromiso sa sanlibutan. Kompromiso kung ano yung pinapanaligan ng sanlibutan. Kaya siguro hindi natin kaiwaliwanan yung Pasko na yan. Bakit? Kasi naniniwala pa rin tayo na yun ay birthday ng ating Panginoon sa Kristo. Sa totoo lang, walang sino mang tao nakakaalam kung ano talagang eksaktong date ng kaarawan ng ating Panginoon. Kung siya po ay isinilang dito sa lupa. Wala po. Pero hindi mahalaga ang pagkasinan ng Panginoon. Yung araw ng kanyang kasilangan. Why? He came to die. Siya'y naparito para mamatay. Mag-alay ang kanyang buhay upang tayo iligtas. Hindi niya tayo iniligtas nung siya'y bata pa. Hindi niya tayo iniligtas nung siya'y baby pa. Iniligtas niya tayo nung sapat na po yung kanyang kaalaman, sapat na yung kanyang lakas upang ialay niya ang kanyang buhay para sa atin. Amen? That's why there is the right time at sinasabi lagi ng Panginoon sa atin at sinasabi niya lagi sa salita ng Diyos, hindi pa ito ang aking panahon. Kaya nung tinawag ng Panginoon ng maraming mga alagad, so many are being following the Lord. Marami pong sumunod sa ating Panginoon. Siguro hindi lamang 100 ang mga nagsusunod sa ating Panginoon. Pero nung sinabi na po ng Panginoon sa kanila in John chapter 6, that eat my flesh and drink my blood, all of them left. Lahat po sila umalis. Bakit? Ang nasa isipan nila, how this man can give his own body and his own blood? Walang sino ang
pong tao ang kakain ng laman at dugo ng kanyang kapwa-tao. Amen? Hindi po natin kahit tayo, siguro kung tayo may tinawag ng panahon yun, magre-reklamo tayo, baka iwanan na natin ang Panginoon Jesus. Amen? Kasi hindi natin naiintindihan. At yan din na naging problema ngayon ng maraming mananampalataya kung bakit hindi sila makasunod, kung bakit hindi sila makasunod sa Panginoon. Why? Because they cannot able to understand and they cannot able to believe in the Lord. Napakasimple po ng ating naging mensahe kanina sa half ng ating worship service. That the Word is God. And the Word was in the beginning. And that Word became flesh, and that is Jesus Christ. Hindi natin pwedeng ipagkaila na si Jesus Kristo po, bagamat nagkatawang tao, nandun na siya sa pasigula. Sabihin nga po natin na 3 beses, si Jesus ay Diyos. 3 beses, si Jesus ay Diyos. Si Jesus ay Diyos. Si Jesus ay Diyos. Amen? Ang Diyos naman po ang walang birthday. Sabihin mo nga sa katabi mo, si Jesus ay Diyos. Wala siyang birthday. Amen? Amen? Merry Christmas. Babati pa po kayo ng Merry Christmas? No longer. Maraming mga churches, ang pulpit nila, ang harapan nila, may mga Merry Christmas, meron pang Christmas light. Pero sa church natin, never tayong naglagay ng Christmas light. Bakit? Sapagkat naniniwala tayo na ang ating Panginoon sinasamba dito ay Diyos at hindi tao. Bigyan natin ang pinakamalakas sa palakpak ng ating Diyos. Hallelujah! So, nung hindi nila naintindihan, they left the Lord Jesus Christ. Umalis na sila, iniwan na nila ang ating Panginoon. Ayaw nila lang sumunod sa ating Panginoon. Why? Because their hearts are not prepared. Naniniwala naman ako na yung 12 alagad ng ating Panginoon Jesus na naiwan, they are not perfect. Bakit? Si Pedro, itinatwa ang Panginoon. Si Judas, ipinagpili ang Panginoon. They are not really perfect. Amen po ba? Pero sa bandang huli, the 11 disciples remain faithful to God. Kasi naiintindihan na nila. Sa bandang huli, kaya sabi kanina, even though it is really very hard. Amen? Siguro itatapon nyo na ngayon yung Christmas tree ninyo. Amen? Buti na lang po ako, sinilang akong sa isang pamilya na Iglesia ni Cristo. Alam niyo naman sa amin, di ba, na ako, nung dati Iglesia ni Cristo kami, wala talaga kaming pasto. Amen? Kahit na naniniwala ng Iglesia ni Cristo na si Jesus ay tao lang, pero hindi kami talaga nag-celebrate ng Pasko. Ang December 25 namin, ang tawag lamang namin doon ay araw ng pagpapasalamat. Kaya hindi uso sa amin ng Christmas night, hindi uso sa amin ng Merry Christmas, Happy New Year. Wala po ganun sa amin. Kaya ngayon, nai-adjust mo yung sarili ko, madali lang alisin yan. Pero alam niyo po sa inyo na may Christmas tree at Santa Claus sa bahay, mahirap. Ginagastosan niyo pa yan si Santa Claus, Amen? Kasi, feel natin yung Pasko kapag may Christmas light at saka Christmas tree sa bahay. Pero hindi natin alam, nasisira na pala yung pananampalataya natin. Hallelujah! Kaya ngayon, mababago tayo, mababago sa I believe that Jesus is God. I no longer live with myself. I live in Christ and Christ lives in me. Kaya kahit na mahirap, kailangan natin madalikan, kailangan natin tanggapin. Ano po ba ibig sabihin ng tinatawag na disciples? Ang ibig sabihin po ng disciple ay matetes sa wikang Griego. Pag sinabing matetes, a learner, adherent, a follower, an imitator of the teacher. Ibig sabihin, kapag ikaw ay tinawag na disciple, alagad ng ating Panginoon, kailangan nag-aaral ka tungkol sa Kanya. Handa kang sumunod at gayahin siya. Kapag alam mo ang sinasabi mo ng katangian ng isang alagad,
natin sa stage natin, may tatlong bagay na nakasulat. What is that? Deny, carry, and follow. Amen? Sa loob ng isang taong ito, mga minamahal ko, in our 22nd year, kailangan natin malaman, maunawa mabuti. Deny, carry, and follow. Yung mga alagad po ng ating Panginoon, it is the same men as we. Pareho lang din po nating tao sila. Kaya nga, yung iba na gusto sumunod sa Panginoon, ano po ang kanila po yung sinasabi sa Panginoon bago sila sumunod, Lord, susunod ako sa iyo, iparilibig ko lang ang tatay ko. Ang sabi ba ng Panginoon sa kanila, o sige, pagkatapos mo ilibig ang tatay mo, sumunod ka na sa akin ha? Hindi po. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, hayaan mong ilibigin ng patay ang kanilang kapwa patay. Ang sabi ng isang susunod na naman sa Panginoon, susunod ako sa iyo, magpapaalam lang ako. Ang sabi ba ng Panginoon, sige, magpaalam ka, pagkatapos sumunod ka na sa akin ha? Hindi rin po. Anong sabi ng Panginoon? Ang sino mang gustong sumunod sa akin, ay hindi pwedeng lumilingon sa likuran. Amen? At ibinigay niya isang mula pa yun, at isang taong nag-aararo, hindi pwedeng lumilingon sa likod. Hallelujah. So, kung tayo po talaga ay sumunod sa Panginoon, kakalimutan na po natin ang lahat ng nakaraan. Amen? We are looking forward, not backward. That is really ginangin. Yung konteksto po, nung sinasabi ng Panginoon ito, nung sinabi niya na kailangan mong limutin yung sarili, na sa binasa namin talata sa Luke chapter 14, ang sabi po ng Panginoon, unless you will hate your own mother, your own brother, your father, even yourself, you cannot able to follow me. Ang hirap, di mo ba? Siguro sasabihin natin, bakit ko kailangan kamian yung nanay ko, kamian yung tatay ko, kamian. Hindi ko sinasabi ko na tinuturuan tayo mabuhay dito. Pero naniniwala tayo na dahil sa ating pananampalataya, even our families will become our enemy. Hindi nila papayagan kung ano man yung mayroong pananampalataya tayo ngayon. When I accepted the Lord Jesus Christ, kung si Pastor po ay tumanggap sa Panginoon 1989, I accepted the Lord Jesus Christ 1991. Amen? Parang hindi kami pinag-iwalay ni Pastor. Kung ang birthday ni Pastor po ay October 29, ako naman po, ang aking birthday po ay April 12, 1991, nang ako po ay mabautismo naman sa Panginoon. Nung nakakilala ako sa Panginoon, my father hated me, my stepmother hated me. Amen po ba? Kasi nga po, lagi nila akong inuutusan. Amen. Dahil ang anak, sabi ng tatay ko, ng stepmother ko, lalo ng stepmother ko, napakabait. Opo. Sabi ng stepmother ko, Bani, linisin mo yung altar, tanggalin mo yung mga lumang sa pagita, palitan mo palatian mo ng kandila. Amen. Tapos, linisin mo yung damit ng Santo Niño, nung damit ng Virgin Maria. Amen. Ako naman nun, hindi pa ako nananampalataya. Amen. Kuskus kasi ano po ako, leader po ako ng Santo Niño, de Praga. President ako ng youth. Nung nakakilala na po ako, pinalilinis mo din sa akin. Sabi ko, Lord, patawarin mo ko, pinalilinis lang sa akin to. Amen. Nilinis ko naman po. Masunurin po ako eh. Pero hawak-hawak ko yung gansili. Ang tutuloy niya nakita po ako ng stepmother ko, pinagalitan po ako. Ang sabi ng stepmother ko, gusto mo ba maging ganyan yung kamay mo? Ang gawin mo po, hindi ko ganyan yung kamay ko. Straight pa naman po, so hindi siya totoo. Kasi mas makapangyarihan ng Diyos natin kaysa sa Diyos-Diyos na nagsalitan. Amen! He hated me, anak. Lalo na po nung nag-aaral na ako ng Bible school. Amen po ba? Sinimpa ako ng tatay ko. Amen. Sabi ng tatay ko, hindi kita susuportahan. Buti pa hindi ko nasagot ang tatay ko nung sinabi ko na sa tatay ko, ano isusuporta mo sa akin? Wala ka na ng trabaho. Amen. Pero dahil mabait akong bata, mabait naman po akong anak, hindi po ako kumibunong, sabi ko, magtatapos ako ng Bible school. So habang nag-aaral ko ng Bible school,
Nagtataka sila ako pa nagbibigay ng pera sa kanila, hindi nila ako binibigyan ng pera, ako pa nagbibigay ng pera. Kasi sa Bible school, nakakatanggap ako ng pera, hindi ko alam kung saan nanggagaling, pero alam ko yun ibiyaya ng Panginoon, dedicated niya lang. Pero sinabi ko sa Panginoon, Lord, I will follow you. Kahit na galit sila sa akin, susunod pa rin ako sa iyo. Hanggang sa mag-graduate mo ako ng Bible school, amin po ba? Bago ako mag-graduate ng Bible school, dinala ako ng Panginoon sa Aurora, 1997. Dinala ako ng Panginoon sa Aurora, isang lugar na kung saan mahirap, mahirap ang kalalagayan at hindi ganun kadali ang pagmimisteryo. Naranasan ko magtayo ng church building, na pinagtayuan ng church building ko namin, dating fish pan, na tinapunan ng basura, ng eskwelahan doon sa Jume. At ang sabi ko ng mga member pastor, kung gusto mo magtayo ng church, yan na lang ang bakante na pwedeng magtayuan ng church. Pero kailangan alisin muna yung basura para takpan ng bagong lupa. Sabi ko, pagka tinalagyan natin yan, amoy burak po yan. So sabi ko mga member, sige pastor, tulong-tulungan natin. So kinakot po namin yun. Amin po ba, kapangpangan po ako, kahit tanongin niyo po rito kung may kapangpangan dito, ang mga kapangpangan maarte, maselan. Amin po ba, kaya natawag sa amin mayabang, maporma. Amin. Pero dahil ikot ka ng Panginoon, sige, nahawakan ko yung putik. Kaya po umalis po ako doon sa dati kong organisasyon na kinabibilangan. Dinalaw niya po ako sa aking destino. Yung mismong president ko namin dumalaw sa amin sa church. At habang po ako'y nakakalukay ng putik doon sa fish pan, ay dinititan po ako ng presidente namin at nakatikwatro po siya. Doon po siya sa umupo doon sa tapat ko at nagkukuyakoy po siya ng paa. Sabi ko, ito bang presidente na susundan ko? Dapat tulungan niya ako dito sa baba. Ngayon nandun siya. Kaya nilog ko sa isipan ko, dapat ako na ang presidente. Kaya tumiwalag ko sa kanya, ako na naging presidente ng church namin. Pero yung ginawa niya, hindi ko ginawa. Patuloy po akong nalilog sa Panginoon. Hanggang sa yung church po namin doon, walang bintana, walang pintuan, may bubong, may pader, walang bintana, walang pintuan. Nabuo, unti-unti, sa tiyaga, kumuha pa po kami naikwento ko po sa inyo, di ba? Kumuha kami ng buhangin, hindi kami bumili ng kahit isang kutsarang buhangin, hindi ko binili sa Jume. Kinuha ko lang sa ilog. Alam niyo po ba na maganda experience ko sa ilog? Si Sister Rose po kasi, hindi pa po kami kasal, binigyan niya ako ng sisig. So ito po yun. Nung kumuha ako ng buhangin, nahulog sa buhanginan. Alam niyo po ba na hanggang dito na po yung nahuhukay yung buhangin? Sabi ng member, basta ang namin na yan. Sabi niya, bakit ba? Ano nangyayari sa'yo? Bakit hukay ka nahukay niya? Hinaharap ko yung singsing magagalit sa akin. Si Sister Rose kapag hindi ko nakita. Alam niyo po ba yung singsing lumikaw po siya? Napakabuti ng Panginoon. Hanggang sa nakatapos po namin yun, pagkatapos ko ng ilang taon, nag-natili ako sa 1997, 1998, 1999, year 2000, 1, 2, 3, 4, 5. Si Pastor, tinala po ako dito sa Las Piñas. Ayan, nakaharap po si Pastor Jong. Tanong niyo po sa kanya, dala-dala niya po hammer na kulay yellow. Alam niyo po yun, di ba? Hammer na kulay yellow. Sinakay niya po yung washing machine ko, sinakay niya yung lahat ng gamit namin, TV. How did it go? You bring the TV, you bring the ganito. Sabi ko, bakit tinakot na talaga? Talagang tuloy na kami sa Maynila. Amen. February po yun, nung dinala po ako ni Pastor John dito sa Las Piñas. Wala pa po ako, nag-iisa po ako noon, dinala niya po ako dito. April pa po noon, dumating si Sister Rose dito sa Las Piñas. Amen. June 2000, amen. June 2005, nagbuntis si Sister Rose noon.
dito na sa Castillas. Ayun, yun po nga ng Philippine Holy Joy Church, si God. Kaya kung ilang taon na po si God, ganoon din po ang taon namin dito sa Castillas. Mahirap. Ang sinabi ko sa sarili ko, Lord, ang hirap na nung nandun ako sa Aurora, I can do my things. Pwede kong gawin kung anong gusto kong gawin. Kasi ako presidente, ako nangunguna doon sa church na kinabibilangan ko. Pero nung pumunta na po ako dito sa Las Piñas, I am sharing to you my testimony so that you can understand what is to be denying and carrying and follow the Lord. Nung pinandun ako dito sa Las Piñas, hindi ko na magawa yung gusto kong gawin. Why? Because there is Pastor John. I have to obey him. I have to respect him. Kung ano yung gusto niya, kailangan yun din ang gagawin ko. Amen. Nahirapan ko ako. Aaminin ko po sa inyo, hindi po ganun kadali. Bilang isang tao, minsan, dumarating sa pagkakataon na nagre-reklamo rin ang isipan ko. Pero siguro, kung hindi tumilos ang Panginoon sa aking buhay at hindi ko naramdaman ang pagtawag ng Panginoon sa aking buhay, I am not here sa Philippine Holy Joy Church for that so long. Sabi dito sa salita ng Diyos, if you are really a disciple of the Lord, you must be a learner of the Lord. Kailangan na matuto tayo na gawin. Amen. Sabi nga, di ba, we can learn from Martha and Maria. Ang sabi kanina, sabi doon, the most important thing that we can accept in our life is the Word of God. Kasi kapag tinanggap natin yung salita ng Diyos, we accepted the Logos. And if we accepted the Logos, tinanggap din natin ang Ama, tinanggap din natin ang Banal na Espiritu Santo. Bakit? Kasi hindi silang pwedeng maghiwalay. Lagi silang magkakasama. Si Martha, si Maria, di ba ba? Kung titignan mo natin, amen, nung in-invite nila ang aming Panginoon Jesus, siyempre kapag may bisita ka nga naman, magkakaroon ka ng kabisihan, kaya kailangan mo asikasuhin yung bisita mo. Amen, at yun ang ginawa ni Martha. Pero si Maria, hindi naisipan na maging busy para sa mga bisita. Ang ginawa niya po ay umupo sa harapan ng ating Panginoon at nakinig sa salita ng Diyos. At ang sabi ng Panginoon, ang lahat ng tinanggap ni Maria, hindi kailanman makukuha sa Kanya. Why? This because she accepted the Word of God. Yung salita ng Diyos. I wake up early, 3 o'clock in the morning today. First time. Hindi ako na problema. Sa totoo lang po, hindi ko ako natulog. Even 1 o'clock po, nakagising na po ako. Alam niyo po ba kung anong iniisip ko? Hindi ko iniisip pa ang isa-sermon ko. Ang iniisip ko po, baka mapanis yung ulam na iniluto ko kahapon. Kung sabi ko, Lord, paano to? Bakit hindi ako makatulog? Gusto ko matulog kasi kailangan ko matulog. Kailangan ko may lakas. Sabi ko, baka mapanis, sayang. Ilang kilo yun. Amen? So, hinintay ko po mag-alas-stress. Nag-alas-stress, yung asawa ko, nagsaing, nagluto ng spaghetti. Sabi ko, alas-3:30, tara na. Punta na tayo sa church. Saktong-sakto. Pagdating namin sa church, walang tao. Tulog lahat. Tumating magkasabay kami sa kapatiran. At sabi ng kapatid, Pastor, nag-back out yung isa, masakit daw ang kamay. Sabi ko na, kaya kailangan mo pumunta dito para magluto. Praise God. Sabi ko, hindi ko ginagawa ito dati. Amen. Pinagluluto ko yung mga miyembro. Amen. Nagkanta-kanya yung kamay ko. Ayan mo. Sabi ko, kahirap niya rin. Sabi ko, dapat talaga yung pastor ang pinagluluto, pero dapat talaga ba ang pastor ang nagluluto nito? Pero okay lang, wala lang magre-reklamo mamaya pa ng lasa ng ulam. Habang nagluluto po ako
ako, sabi ko, Lord, ano ba ako nito? Sige, sabi ko, Lord, bahala na. Amen. Buti marami ako, yung assistant ko, amen. Naghiwa-hiwa kami. Habang nagluluto ako, may taga-hugas ng pinggan, may taga-hugas ng kaldero, may taga-hugas ng... tatlo lang po kami nagtatrabaho kanina. Yung tatlong putahe na naluto ko po, sabi ko, Lord, siguro talagang sinadya ng mga worker na si Pastor ang magluto. Sabi siguro niya, huwag tayo magpa-volunteer na magluto. Hayaan natin si Pastor ang magluto. Amen. Amen. Pero hindi pa kayo natakot, sana nilagyan ko ng aso yun. Para lahat kayo sabay-sabay nakatimpong mamaya. Pero habang niluluto ko yung Lord, sige, matitikman nila yung luto mo. Amen. Hindi kayo makakatulog mamaya kasi yung nagluto niya walang tulog. Pero sinabi ko sa mga Lord, okay lang. Amen. This is really what ministry is all about. Ano ibig sabihin ng pag-ministeryo? Pero napakasaya ko po kahit na ganun ang nangyari. Kahit na alam mo na first time kong ginawa sa history ng buhay ko, first time kong ginawa. Pero masaya po ako. Kanina, hindi po kayo siguro maniniwala. Nagluluto ako, nagmamapa ako. Amin po ba, buti na lang, hindi ko naisaw-saw yung mape. Pero habang nagmamapa ako kasi, so totoo lang po, ayaw po talaga na nagtatrabaho ng marami. Amen. Kaya, salamat po kayo. Hindi po sinaksaw yung map. Napakasaya po na maglingkod sa Panginoon. Kaya, that is really what Mary, si Maria, yun yung naranasan niya, yun yung naramdaman niya, na mas mahalaga yung nasa Panginoon ako, mas mahalaga yung narinig ko yung salita ng Diyos. Amen? Philippine Holy Church, you have heard the Word of God for 22 years. Nagsasama na mo ba kayo? That Word of God is eternal life, and that Word of God is God. Hallelujah! Pasalamat tayo because within 22 years that we're hearing, we're accepting, we're listening to the Word of God that gives life and eternal life to every one of us. Nandito tayo para matanggap, para maranasan ang buhay na walang hanggan. Hindi na po tayo katulad ng ibang church. Amen po ba? When they enter the church, they're only asking about physical blessing and material blessing. Pero dito sa Philippine Holy Church, we have heard the most important that we have received blessing is the Word of God. Hallelujah! Salamat sapagkat 22 years ago, there's a one missionary who came in the Philippines. Masasabi natin accidentally, in the physical aspect, lagi natin naririnig, di ba, yung ating pastor, na dahil sa isang nakakatutong man, na dati kapag nagtitestimony si Pastor Joe about Nanay Nena, laging nandiyan si Nanay Nena. Pero si Nanay Nena po ay 2 years ago, namayapa na, namatay na po siya. Pero lagi po siyang bida sa testimony ng Philippine Holy Church. Pero higit sa lahat, lagi po natin naunawang mabuti kung bakit naitatag ang Philippine Holy Church because of the work of Jesus Christ in this church. Si Yesu Cristo ang dahilan. Si Yesu Cristo ang dahilan kung bakit ganito na karami ang miyembro ng Iglesia ng Philippine Holy Church. Bigyan po natin ng pinakamalakas sa kalakpakan ng Iglesia. Salamat sa Panginoon sapagkat may mga miyembro tayong buntis. Ibig sabihin, another member again. Amen? Binuksan ng Panginoon ng kanilang mga bahay-bata. Kaya kahit na may mga 66 years old dito, bubuksan ng Panginoon ng bahay-bata ninyo. Para mas maraming maligtas at mas maraming makakilala sa Panginoon. Hallelujah!
Kaya 22 years ago, when one missionary came and start the ministry of Philippine Holy Church, at nagpapasalamat tayo sapagkat tinawag tayo ng Panginoon sa Philippine Holy Church para matuto. Sinasabi ko tayo, dahil ako mismo sa aking sarili, I also learn. Ako mismo natuto rin sa Philippine Holy Church. Even though I am already 8 and 9 years in the ministry, bago ko mapunta sa Philippine Holy Church, pero malaki ang kinalago ng pananampalataya ko nung napunta na po ako sa Pilipino. I am not perfect pastor. I am not a perfect preacher. Naniniwala ko, marami pa rin akong pagkukulang. Pero lumalago ako. Mas naiintindihan ko ang salita ng Diyos. Mas naiintindihan ko ang katotohanan. Amen po ba? At isa lang po ang hinihiling ko sa inyo, na hanggang sa huli, sama-sama po tayo maglulubog sa Panginoon. Hindi na po tayo ang masusunod ngayon. Huwag natin hayaan na masunod ang sarili natin, kundi hayaan natin si Kristo ang masunod sa buhay ng Diyos natin. Just like what we heard, amen po ba? When you believe in Jesus Christ, you believe already in the Logos. And that Logos is already in the beginning. At naniniwala tayo, siya ang nagpapatibay at nagpapatatag ng ating pananampalataya. Siya yung nagbibigay kalakasan at katagumpayan. For all the youth, sa lahat ng mga kabataan ng miyembro ng Iglesia ng Philippine Holy Church, from now on, put the faith in your heart. Kung sa mga nakalipas na taon, naging kampante kayo, kumbaga, hindi nyo hinayaan na maging aalab, hindi nyo pananampalataya. But this year, let every one of you be a true faithful servant of the Lord. Sumunod tayo sa Panginoon. Hallelujah. Amen. Let us deny and bear our cross, even though there is still sacrifice. Amen po ba? Maraming sakripisyo na mararanasan po natin. Maraming mga bagay na iwanan po natin. Masakit. Kapag may iniiwan tayo ng mga bagay na minamahal natin, sa buhay po natin, masakit. Pero kung ito naman ang kapalit po naman ay ang ating Panginoon sa Kristo, isang buhay naman ang hanggan, isasakit. Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo sa oras nito. Again, let us sing our opening song, Maghari ka, O Kristo. Let the word remain upon our hearts. Hayaan po natin na yung salita ay maghari sa puso ng bawat isa sa atin. Gumawa ang Panginoon sa buhay ng sa atin for the next coming years pa ng Philippine Holy Church. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sama-sama po natin sabahin at papulihan ng Panginoon. Praise God. Nanikan tayo pupuri mga basay luwalhati sa dakong ito lahat mapupuri kami
Narito kami nakatayo sa iyong harapan. Maraming bagay ang mga kapukunan pa kami. But you are the great God who have called us to be in the Word, to be in the Logos. Dalangin ko namin naman na tumilos at lagi kang maghari sa aming mga buhay. Mula sa bata hanggang sa pinakamatanda. Gabayan mo kami na lumago sa pananampalataya. Lumago ang lahat ng mga paglilingkod, pananampalataya ng bawat sa aming Panginoon. Asin mga katanglayan sa aming mga pananampalataya, asin mga pananamig, Panginoong Diyos, sa mga paglilingkod na nangyari sa aming mga for the past months, for the past years, O God. But this time, O God, ayaw Ama na lumakad kami sa iyong kapiran, lumakad kami sa iyong dakilang kalooban, kasama ang Logos, kasama ang salita sa buhay ng bawat sa amin. Panginoon, patubayan mo kami lahat. Mula sa mga baguhan ng mga miyembro hanggang sa mga datihang miyembro, Panginoon Diyos. Nagpapasalamat po kami, O Diyos, sapagkat tinawag mo kami sa iyong pangalan. Tinawag mo kami upang maglingkod sa iyong dakilang pangalan. Dakilang Diyos, dalangin po namin. Papatibayan mo kami sa mga taon pa na aming pundaran. Hayaan mo, Diyos, na natin po kami, Panginoon Diyos, maging handa sa mga pagsubok na aming mararanasan. Ikaw lamang po ang lumabay at tumulong sa amin. Salamat po at inaati namin ang katagumpayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Ang lahat po ng mga anak ng Diyos ay sumigaw ng malakas na Amen! Will you all be seated? Now, let's give our pledges and our special offering to the Lord. Hallelujah.